Ace TV. Huwag ka namang immature, Julia. Bumalik ka na sa bahay. Galit na sabi ni David sa kabilang linya. Sinabi ni Julia sa binata ang tungkol sa paghahanap niya ng apartment. Immature. Nag-init ang kanina pang mainit na niyang ulo. Siya pa ang immature. Samantalang si David ang umaktong parang bata sa kanilang dalawa. Hindi siya nito iniintindi. Hindi siya naiintindihan. Hindi ako tumawag para hingin opinion mo, David. Tumawag lang ako para malaman mo na itunuloy ko ang paghahanap ng apartment kahit wala ka. Gusto na niyang tapusin ang tawag dahil sa inis. Hindi siya tumawag kay David para diktahan nito. Kaya na niya ang sarili. Malaki na siya. Hindi kagaya ng iniisip nito. Naiintindihan naman niya si David. Naiintindihan niya na hindi siya gustong pabayaan. Pero sobra na. Alam ni Julia na hindi lang naman ang pagiging protective sa kanya ni David ang kinaiinis niya. Nagiging protective man sa kanya, hindi man ito magawang iparamdam sa kanya ng gusto iyon. Kagaya ngayon, gusto nitong samahan siya sa paghahanap ng apartment pero hindi makagawa ng paraan para hanapan siya ng oras. Alam mo naman nasa ospital si Amanda. Kailangan niya ako rito. At saka, wala akong sinasabing kailangan kita ngayon. O yun ang gusto kong isipin. Duktong niya sa kanyang isip. Kaya na ni Julia ang sarili. Pero ang isipin na aprobado ng boyfriend niya ang mapipili ay malaking bagay pa rin para sa kanya. Pero hindi naman siya nito kayang samahan sa ngayon. Julia, ayoko magtalo tayo. Sino ba nagsasabi na magtalo ako sa'yo ngayon? Ikaw ang gumagawa ng David. Maayos ako naghahanap ng apartment ng mag-isa lang. Sinasabi ko lang sa'yo ito dahil bilang girlfriend mo, may karapatan ka ring malaman kung anong ginagawa ko. Tinapos na niya ang tawag. Maayos nga ba talaga siya? Alam niyang hindi. Masama ang loob niya kay David. Dapat ay naiintindihan niya ang boyfriend. Nasa ospital si Amanda. At bilang matalik na kaibigan, dapat ay nasa tabi ito ng dalaga. Pero hindi niya magawa. Nasa ospital ang daddy ni Amanda. Naroon din si Lucas. Hindi pa man siya sigurado kung ano ang namamagitan kina Amanda at sa supermodel. Alam ni Julia na something special iyon. Kayang-kayang alagaan ni Lucas si Amanda. At nang bisitahin niya ang dalaga noong isang araw, ay mukhang maayos na ito. Pero hindi ba lang itong magawang iwan ni David para lang masamahan siya kahit sa sandaling oras lang. Napaka-protective ni David sa best friend nito. Napaka mapagbigay na oras na pati ang oras na dapat ay sa kanya, ibinigay na rin ito sa kaibigan. Hindi maganda dating niyon para kay Julia. At kung isipin man siya ni David ng immature at hindi makaintindi, wala na siyang pakialam. Napakasama ng loob niya sa binata. Alam nito na ilang araw na lang mula ngayon ay magsisimula na ang kanyang trabaho. Kailangan na niyang makahanap ng matitirhan sa lalo madaling panahon. Tumunog uli ang cellphone niya. Pero hindi na niya sinagot ang tawag. Nag-concentrate na lang siya sa paghahanap ng apartment. Hinayaan niyang tumunog ng tumunog ang cellphone niya. Miss, wala ka ba talagang balak sagutin yan? Napalingon si Julia sa lalaking nasa likuran niya. Napapansin niya na parang kanina pa siya nito sinusundan. Pero kagaya ng cellphone, binaliwala rin niya iyon. Tumingin si Julia sa lalaki. Dahil mainit ang kanyang ulo, alam niyang lalabas ang katarayan niya. Lalo na nang maya-maya ay ngumisi ang lalaki. Tinaasan niya lang ito ng isang kilay. Pagkatapos ay nagbagalak uli sa paglalakad. Kung gusto mo, ako na lang sasagot ng tawag para sa iyo. Kapag ginawa ko yun,
Ibig sabihin lang doon ibibigay ko sa yung cellphone ko. Iyon na nga eh. Gusto ko makuha ang cellphone mo. Nanlamig si Julia. Noon niya lang na-realize ang ibig sabihin ng lalaki. Gusto siyang nakawan nito. Pero bago pa man mapagana Julia ng gusto ang isip niya, naramdaman niyang hinihila ng lalaki ang bag mula sa braso niya. Napasigaw siya. At dahil malakas iyon, na ikinagulat na magnanakaw, basta-basta na lang siya nitong itunulak at hindi na inintindi kung sa pagtulak nito sa kanya ay may kutsing dumaraan sa lugar na pinagtulakan. Dahilan para mabangga siya. Guilty si David. Hindi man siya sinisisi ng pamilya ni Julia o kahit ng sino, ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Dapat ay kasama siya ni Julia na mangyari iyon. Pero sa halip ay inuna pa rin niya si Amanda kaysa sa girlfriend. Malaki ang pagkakamali niya. Dapat isinumahan niya si Julia. Sinabi niya iyon sa dalaga. Pero dahil hindi pa rin siya palagay sa kondisyon ni Amanda, kahit sinabi ng doktor na pwede na itong umuwi bukas, pinili niyang ipagpaliban na lang muna ang lakad nila ni Julia. Nagmamadali na si Julia na makahanap ng apartment. Sa Lunes, 2 araw mula ngayon, ay simula na ng trabaho nito sa isang magandang eskwelahan sa Maynila. Inisip dapat niya ang sariling girlfriend kaysa kay Amanda. Pero nahihirapan si David sa sitwasyon. Kahit na alam na marami na mag-aalaga kay Amanda ngayon, hindi pa rin niya magawang pabayaan ang kaibigan. Sanay siya ang palaging kasama ni Amanda kapag ganung may nangyayaring masama rito. Nahihirapan siyang iwan dalaga. Masyado silang malapit sa isa't isa para makapag-adjust sa kung ano ito ngayon. At ito ang nakuha niya ngayon. Si Julia, nasa hindi magandang sitwasyon. Naaksidente si Julia at gustong sisihin ni David ang sarili dahil doon. Kung sinamahan lang sana niya ang girlfriend, mapoprotektahan niya ito. David, 3:00 na ng madaling araw. Dahil hindi pa rin nagigising si Julia, hindi pa rin siya mapakali. Hindi siya makatulog habang hindi ito nakakausap. Kahit sinabi ng doktor na mukhang maayos na ang dalaga, dahil naging maganda ang resulta ng mga test na isinagawa habang tulog ito. Para kay David ay hindi niya masisigurong kung maayos na ba talaga ang dalaga. Kaya naman ang tawagin ni Julia ang kanyang pangalan. Mabilis pa sa 4:00 na hinawakan niya ang kamay nito. Nasa tabi niya ito at ang kapatid nitong si Gerard ay natutulog sa couch sa loob ng hospital room. Si Gerard lang sa pamilya ni Julia ang kasama niya dahil kailangang bantayan ng nanay nito ang bunsong kapatid at si Tatay Greg naman ay tinatrangkaso. Minabuti na lang nila na magpahinga ito dahil naroon na rin naman siya at si Gerard. Salamat. Salamat Lord. Nagising ka na rin, love. Simula nang malaman ni David ang nangyari kay Julia, noon lang siya nakahinga ng maluwag. Kumusta ka na, mahal? Sandaling nakaramdam si Julia sa sarili at sa paligid. Sa tingin ko, maayos na ako. Medyo masakit lang ang braso ko at ang ulo ko. Nabangga si Julia at tumama ang ulo nito sa semento, dahilan para mawalan ng malay. Nagkaroon ito ng konting bleeding, pero nang i-CT scan ay wala naman daw naging problema. Hinihintay lang ang pagising ni Julia para masabi nito kung may iba pang nararamdaman. It's the aftermath, I think. You got hit by a car. Huminga siya ng malalim. I'm sorry. Umiling si Julia. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Hindi mo kailangan. But it's what I feel. It's what I should feel. Hindi kita dapat hinayaang mag-isa.
Hindi mo naman talaga ako hiniyahan eh. Nagpumilit ako. Sinabi kong kaya ko. Bubuntong hininga si David. Pati ba naman ang bagay na ito? Pag-aawayan pa natin, Julia. Nagpapaliwanag lang naman ako. And I'm sorry din. Alam ko na pinag-alala ko kayo. Inabala rin kita at hindi mo ako inabala, okay? Bilang boyfriend mo, responsibilidad yung alagaan ka. At nasa tabi mo sa hirap na ginhawa. Nagkamali ako na mas inuna ko si Amanda kaysa sa'yo. I'm really sorry. Tumango-tango si Julia. It's okay. Ang mahalaga ngayon, naiintindihan mo na kung ano ang priorities mo. Sandaling natigilan si David. Ramdam niya na masama ang loob sa kanya ni Julia nang huli sila mag-usap. Kaya mga pagkatapos siyang babaan ng cellphone, ay paulit-ulit pa rin niya itong tinatawagan. Nagtatampo ka ba dahil sa ginawa ko kay Amanda, ha, Julia? Oo. Hindi lang itong tungkol sa hindi ko pagsama sa'yo sa apartment. Ganun ba? Umiling ito. Nararamdaman mo rin naman pala. Ano bang pinag-uwat ng lahat ng ito? Ang pagiging abala ko sa trabaho? Ang hindi ko pagbibigyan ng oras sa'yo dahil kay Amanda? Tama ang huli. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Huminga muna ng malalim si Julia bago sumagot. Dahil ayokong isipin mo na parang ang immature ko naman kung iisipin ko iyon. Kailangan din kitang intindihin, David. Kailangan kong intindihin kung gaano ka-close ni Amanda sa isa't isa. Hindi ko naman mababago iyon pero pakiramdam ko minsan ay nababaliwala mo ako nang dahil sa kanya. Nanatili lang nakatitig sa David kay Julia. Natatandaan mo ba nung nagtampo sa iyo si Amanda? Kinansila mo ang plano natin para lang suyuin siya sa maliliit na bagay lang naman. Nintindi ko yun. Kahit nakita ko kung gaano nasaktan ang pamilya ko. Kahit ako, dahil hindi ka nakasama. Na-postpone din natin yung trip. Dahil ayaw nila na hindi ka kasama. Noong nanalo si Amanda at bumalik siya ng Pilipinas, nagbaliban mo ang date natin na tuwing weekends na nga lang madalas na mangyayari. Pinagpaliban mo dahil gusto mo makasama siya. Dahil mas mahalaga yun. Mas mahalaga ang celebration para doon kaysa makasama ako. Naiintindihan ko rin naman yun pero iba pa rin eh. Parang may mali pa rin eh. Hindi naman sinagsasabi na kailangan i-celebrate iyon. At nandun naman si Lucas tabi niya at ang daddy niya. Pero palaging parang kailangan ka. Ganun ba talagang dapat? Pero hindi lang yun. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Nararamdaman mo na nababaliwala ka ni Amanda. Hindi maganda ang reaksyon mo. Para bang palagi kang naiinis at galit. Nahihirapan kang intindihan ang sitwasyon samantalang nandito rin naman ako sa tabi mo. David, bakit ganun? Naiisip mo ba na dahil sa lumalayo na si Amanda, wala ng tao sa tabi mo? Wala ka nang mapagsasabihan ng regular na ginagawa niyo ni Amanda? Doon nasaksak siya. Halos hindi mo siya lubayan. Hindi. Hindi mo talaga siya nilubayan. Kahit na nakaschedule ang lakad natin, inuna mo pa rin siya. Kahit kailangan kita. Kahit gusto kong nasa tabi kita. Gusto kong magwala. Alam mo, ang sama-sama ng loob ko. Pero ako ang may mali, di ba? Dahil hindi ko naiintindihan. Masyado kayong close sa isa't isa. At hindi ko naman mababago iyon. Siya rin na una. Sanay ka sa kanya. Napakarami yung bagay na Ginawa. Dapat iniintindi ko ang lahat. Pero ang hirap. Napakahirap, David.
Subukan ko man na hindi magtampo o magselos. Marami mga dahilan kung bakit hindi ko maiwasan na maramdaman iyon sa kabila ng mga security na ibinibigay mo sa akin. Nang mapaiyak si Julia, habang naglalabas ang sama ng loob, ay agad nitong iniyakap ni David. Siniguro niyang babaguhin ang sarili. Aayusin ang mali. Pero sa loob-loob, hindi niya alam kung paano gagawin. At kahit nang ang simulan iyon. Maayos na si Amanda nang i-discharge sa ospital. Pero kahit ganoon hindi niya masasabing maayos na talaga ang lahat sa kanya. Hindi kasi niya maiwasang malungkot na pagkatapos naman ng nangyari sa kanya, ay may nangyari namang masama kay Julia. At hindi man sabihin ng iba na may kasalanan siya o kahit parte man lang, pakaramdam niya ay guilty pa rin siya. Hinayaan ni David sa kanyang tabi. Hindi malang iniisip na bukod sa kanya, may ibang babae na rin sa buhay nito na kailangang pagtuunan ng pansin. Hinayaan niyang gawin ni David ang mga bagay na kinasanayan nila para sa isa't isa. At dahil doon, sa sobrang pag-alala sa kanyang kaibigan, ni hindi na nito naisip ang girlfriend nito. Maayos man na ngayon si Julia, nakaapekto pa rin kay Amanda ang sitwasyon. Hindi niya gusto na nangyari iyon sa dalaga. Hindi rin niya gusto ang isipin na napapabayaan ni David si Julia nang dahil sa kanya. Napaisip si Amanda. Noong una, aminado siyang hindi niya nagustuhan ang pagdating ni Julia sa buhay ni David. Hindi nga ba't nagseselos pa siya. Naiisip niya na dahil kay Julia, nawawala na ng oras si David sa kanya. Nalilimutan na nito ang mga pangyayari na napakahalaga para dito, para sa kanila. With that, she was supposed to hate Julia. Hindi ba dapat ay ikinatuwa niya na dahil sa kanya ay napapabayaan ito ni David? Na parang mas mahalaga pa rin siya kay David kaysa rito? Pero hindi. Alam ni Amanda na hindi dahil masama ugali niya. Mahigit pa roon. It was just a matter of time. A matter of adjustment. Ramdam ni Amanda na nakamove on na siya sa kung ano man talaga ang nararamdaman para kay David. Hindi siya sigurado kung totoo nga ba talaga iyon. Was she really in love with David? Kung in love siya sa kaibigan, bakit mabilis siyang nakamove on sa binata? Isa pa, kung ipagkukumpara ang nararamdaman kapag nasa tabi niya si Lucas at kapag katabi si David, ibang-iba iyon. Sanay na siya kay David. Komportable siya nakasama ang kaibigan. Pero hindi niya masasabi na ginugulo nito ng gusto ang kanyang isip, ang kanyang puso, kagaya ng ginagawa sa kanya ni Lucas. Dahil sa mga na-realize, sigurado na siya sa kung ano ang nangyari. Normal lang naman sa magkaibigan ang nagkakaroon ng pagkakantampuhan at selosan. Malaking parte ng buhay niya si David. Natakot siya sa pagdating ni Julia. Mapapabayaan na siya ng kaibigan. Nahirapan siyang tanggapin na ang dating siya lang ang hinahanap ay mayroon ng nangangailangan at kinakailangan ng iba. Masyado siyang nasanay kay David kaya naging selfish siya. It was Lucas who won her heart. He was the first who owned it. At masaya siya roon. Masaya rin siya na sa kabila ng lahat, ipinakikita pa rin sa kanya ni Lucas ang suporta at pagmamahal nito. Kahit nakalabas na siya ng ospital, nanatili pa rin ito sa kanyang tabi at walang sinasabing definite na oras kung kailan aalis. Mukhang gusto pa rin siya nitong alagaan kahit maayos na ang kanyang lagay at pinabayaan naman niya yun. Alam ni Amanda na mali. Nagiging makasarili na naman siya.
Dapat ay hindi niya pinipigilan si Lucas. Alam niyang kailangan din nito magtrabaho, pero inaaliw lang niya ang sarili para makasama ang binata. Ayaw na muna niyang mag-isip ng magkakahiwalay na naman sila. Pagka-uwi sa bahay, ay nagpahinga na muna si Amanda. Kasama niya ang daddy niya at si Lucas pauwi. Ang daddy mismo niya ang nagsabi kay Lucas na samahan siya sa kwarto para makapagpahinga siya. Malaki na ang tiwala ng ama kay Lucas. May kinailangan kasing puntahan ito, kaya ibinilin siya kay Lucas. Nakatulog si Amanda habang si Lucas naman ay hiniram muna ang laptop niya. Hindi siya sigurado kung ilang oras siya nakatulog o kung inabot ba iyon ng oras, pero nang magising ay ginagamit pa rin ni Lucas ang laptop. Hindi nito napansin ang paggising niya, kaya siya na mismo ang lumapit. Niyakap niya si Lucas mula sa likuran dahil na-miss niya ang init na katawan nito. Pero sa halip na init ang makuha ni Amanda, malamig na reaksyon ang nasa mukha ni Lucas. Agad siya nagtaka, lalo na nang lumingon ito sa kanya ay madilim na madilim ang mukha. Tumayo rin ito at inalis ang pagkakayakap niya.